Paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong healthy, raw na yogurt o whole grain toast tuwing umaga ay posibleng sikretong dahilan ng inyong matinding pagod, panlalabo ng isip at mga pananakit ng katawan? Parang imposible, di ba? Sanay tayong hatiin ang pagkain sa mabuti at masama, pero mas komplikado ang katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang nakatagong kaaway na nagtatago kahit sa tila pinaka-healthy nating plato. Ang pangalan niya, chronic inflammation o talamak na pamamaga. At hindi lang ako basta magkukwento tungkol dito. Step by step, bubuuin natin ang isang perpektong anti-inflammatory plate. Makikita ninyo kung paano magiging kaalyado ang pagkain laban sa mga sakit at maging pinakamalakas ninyong sandata para sa enerhiya at kalusugan. May hula na ba kayo kung anong pagkain ang bida sa ating plato? Isulat na yan sa comment section. Bago natin buuin ang ating plato, intindihin muna natin ano ba talaga itong chronic inflammation. Huwag natin itong ipagkamali sa acute inflammation, tulad kapag nasugatan ang daliri mo at namula ito at namaga. Iyon ay normal at malusog na reaksyon ng katawan para protektahan ang sarili at magsimulang magpagaling. Ang pinag-uusapan natin ay ang tahimik, low level at tuloy-tuloy na pamamaga na tumatagal ng buwan o kahit taon. Isipin ninyo ang isang alarma ng sunog na hindi namamatay. Hindi ito sumisigaw ng malakas, pero patuloy itong humuhuni. Ang patuloy na tunog na ito ang nakakapagod sa sistema. Ganoon din ang chronic inflammation. Unti-unti nitong sinisira ang ating katawan at ito ang ugat ng karamihan sa mga modernong sakit, mula sa sakit sa puso, type 2 diabetes, hanggang sa autoimmune disorders at maging depression. At ang pangunahing nagpapalala nito ay ang ating kinakain. Pero ang magandang balita, ang pagkain din ang pwedeng maging pangunahing lunas. Kaya naman, gawin nating parang botika ang ating kusina. Simulan na natin ang pagtatayo ng ating depensa laban sa pamamaga. Ang magsisilbing pundasyon dito ay ang mga gulay. Maraming maraming gulay. Isipin mo na kalahati ng iyong plato ay isang blangko at pupunuin natin ito ng lahat ng kulay berde, spinach, kale, arugula, chard, at iba pang dahon ng litsugas. Bakit nga ba sila? Hindi lang sila basta damo para maging busog ka. Ang madidilim na dahong gulay ay kayamanan sa magnesium at ang kakulangan nito ay direktang konektado sa pagtaas ng mga inflammatory markers sa ating katawan. Dagdag pa rito, mayaman din sila sa polyphenols at antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin. Ito ang nagsisilbing maliliit na bumbero na umaapula sa apoy ng pamamaga sa mismong lebel ng selula. At syempre, ang fiber o hibla. Nagpapakain ito sa mga good bacteria sa ating bituka. Tandaan, ang malusog na microbiome ay ang ating unang depensa laban sa malawakang pamamaga ng katawan. Huwag kang matakot mag-eksperimento. Ilagay ang mga gulay sa smoothies, gawing salad, o kaya ay igisa lang ng bahagya sa kawali kasama ng bawang. Ang pangunahing patakaran ay walang masyadong maraming gulay. Sa paningin, ito ang dapat sumakop sa pinakamalaking bahagi ng iyong plato. Ngayong handa na ang ating green foundation or berdeng pundasyon. Panahon na para pasiglahin ito at dagdagan ng kulay. Ang susunod na hakbang, isang makulay na parada ng mga gulay. Kalimutan na ang mga boring at paulit-ulit na side dish. Ang misyon mo ay kumain ng bahaghari o eat the rainbow. Ang matingkad na pulang bell pepper, ang vibrant na orange na carrots, dilang repolyo, maningning na dilaw na kalabasa, at syempre, ang hari ng mga gulay na panlaban sa pamamaga, ang broccoli. Bawat kulay ay may sariling kakaibang set ng phytonutrients at antioxidants na taglay. Ang pula at kahel
ay mayaman sa carotenoids tulad ng lycopene at beta-carotene. Ang kulay ube o lila naman ay may anthocyanins na itinuturing na napakalakas na antioxidants. At ang berdeng kulay ng broccoli at iba pang cruciferous vegetables ay mayroong sulforaphane, isang compound na nagpapagana ng sariling detoxification at anti-inflammatory pathways ng ating katawan. Sikapin mong punuin pa ng gulay ang isang kapat, quarter, ng iyong plato, katabi ng mga leafy greens. Pwede mo itong kainin ng hilaw, i-steam o i-bake. Kapag mas malawak ang paleta ng kulay sa iyong plato, mas maraming sandata laban sa pamamaga ang ibinibigay mo sa iyong katawan. Ngayon, dumako naman tayo sa protein component. At ang pinakapaborito nating kaalyado rito ay ang isda mula sa malamig na dagat, tulad ng salmon, mackerel, sardinas, at herring. Ano ang pinag-iisa sa kanila? Sila ay may record-breaking na mataas na omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA. Ang mga fatty acids na ito ay parang mga superhero sa paglaban sa pamamaga o inflammation. Pumapasok sila sa membrane ng ating mga cells at gumagawa ng mga espesyal na molekula, ang resolvins at protectins na tulad ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan, aktibong naglulutas at nagpapatigil sa mga reaksyong nagdudulot ng pamamaga. Habang ang sobrang omega-6 fatty acids na nakukuha natin sa vegetable oils at processed food ay nagpapasiklab pa ng apoy ng inflammation. Ang omega-3 oils naman ay gumaganang parang fire extinguisher. Sikapin nating isama ang matatabang isda sa ating diet ng kahit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Isang piraso ng inihaw na salmon na kasinlaki ng deck ng baraha. Iyon ang perpektong sukat ng serving para sa ating plato. Kung hindi ka naman talaga mahilig sa isda, ang mataas na kalidad na omega-3 supplements ay pwedeng maging alternatibo. Pero tandaan, mas mainam pa rin at mas mabisa ang whole food o buong pagkain. Ngunit, paano kung hindi ka kumakain ng isda o gusto mo lang ng pagbabago sa iyong diet? Dito na pumapasok ang plant-based protein at ang pinaka-prominente rito ay ang mga legumes or butong gulay, lentils, mga liso, chickpeas, garbanzo, beans, patani, at mung beans, monggo. Matagal na silang hindi binibigyan ng halaga dahil sa takot sa lectins at phytic acid. Ngunit sa tamang paghahanda, tulad ng pagbabad at maingat na pagluto, nagiging tunay itong superfood. Una, isa itong napakagandang pinagkukunan ng protina na esensyal para sa pag-aayos at pagpapanatili ng ating mga tisyo. Pangalawa, mayaman ito sa fiber, parehong soluble at insoluble. Hindi lang ito nagpapakain sa ating microbiome, good bacteria sa bituka. Nakakatulong din ito sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Pinipigilan nito ang biglaang pagtaas ng glucose at insulin, na siyang isa sa pangunahing sanhi ng inflamasyon o pamamaga sa katawan. Magdagdag ng ilang kutsara ng hummus sa iyong plato, isang dakot ng nilutong si lentils sa salad, o gawing side dish ang beans. Ito ay nakakabusog, abot kaya, at napakabisang paraan para gawing mas anti-inflammatory ang iyong pagkain. Siguradong makakakuha sila ng pwesto sa protinang bahagi ng iyong plato na posibleng pumalit pa sa ilang pinagkukunan ng animal protein. Huwag mong katakutan ang taba. Panahon na para tuluyan na nating kalimutan ang maling paniniwalang yan na nagsimula pa noong dekada 90. Ang tamang uri ng taba ay kailangan talaga ng ating katawan at isa sa pinakamahusay dito ay ang abukado. Ang malinamnam at creamy na prutas na ito, oo, prutas talaga ito, technically speaking, ay mayaman sa monounsaturated fats, lalo na ang oleic acid.
yung taba ring makikita sa olive oil. Ang mga fat na ito ay tumutulong na ibaba ang level ng ating masamang cholesterol at ang mga marker ng pamamaga tulad ng C-reactive protein. Pero hindi lang yan. Mayaman din ang abokado sa potassium na mahalaga sa pagkontrol ng blood pressure at sa mga antioxidant tulad ng carotenoids. Dahil sa mataas na taba at fiber nito, busog ka agad sa abokado. Nakakatulong ito para mapigilan mong mag-crave at maiwasan ang mga snack na nakakasama at nagdudulot ng inflammation sa katawan. Magdagdag ng isang kapat o kalahating abokado na hiniwa sa inyong plato. Hindi lang benepisyo sa kalusugan ang makukuha mo, pati na rin ang malambot at creamy na texture nito. Sa pagpapatuloy natin sa usapin ng healthy fats, hindi pwedeng hindi natin banggitin ang maliliit pero matitibay na mandirigma, ang mga mani at buto, nuts and seeds, isang dakot na nga walnuts, almonds, chia, flax o pumpkin seeds. Ito ay puro at siksik sa sustansya. Ang walnuts, halimbawa, ay isa sa pinakamagandang plant-based na pinanggagalingan ng omega-3 fatty acids sa anyo ng ALA. Ang almonds naman ay mayaman sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga cells mula sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang chia at flax seeds ay mga kampiyon pagdating sa fiber at omega-3 asan content. Sila ay may kakayahang bumuo ng gel sa digestive tract natin na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at tumutulong sa detoxification. Mahalagang tandaan na kailangan ng pagtitimpe. Ang mani at buto ay mataas sa kalori, kaya sapat na ang isang maliit na dakot or mga 30 gramo, 30 gru, kada araw. Ilagay ang mga ito sa salad, ihalo sa iyong almusal ng oatmeal o cereal or kainin lang bilang snack sa pagitan ng kainan. Ito ay isang madaling paraan upang magdagdag ng crunch, lasa, at malakas na anti-inflammatory power sa iyong diet. Ngayon, dumako naman tayo sa mga pampalasa, spices. Hindi lang sila pangpabango at pangdagdag sarap sa pagkain, itinuturing silang miniature pharmaceutical factories. At ang reyna sa kanila, walang iba kundi ang turmeric o mas kilala nating luyang dilaw. Ang matingkad na kulay dilaw nito ay dahil sa isang substance na tinatawag na curcumin. Ito ang kinikilalang isa sa pinakamahuhusay at pinakamalakas na natural anti-inflammatory compounds na nadiskubre ng siyensya. Napakaganda at napakakomplikado ng mekanismo ng pagkilos ng curcumin. Tinatarget nito ang iba't ibang molecular targets. Sa madaling salita, binabara o binablock nito ang key protein na nagtitrigger ng inflammatory cascade sa loob ng ating mga selula. Ipinapakita ng mga pag-aaral na halos kasing epektibo ito ng ilang anti-inflammatory drugs. Pero ang pinakamaganda, wala itong side effects. Pero may isang maliit na sikreto dyan. Para mas ma-absorb o maging mas bioavailable ang curcumin sa katawan, kailangan itong ipares sa paminta o black pepper. Ang piperine na sangkap ng paminta ay kayang magpalakas ng bioavailability ng curcumin ng libu-libong beses. Kaya, magdagdag lang ng kaunting turmeric sa inyong curry, sabaw, soups, smoothies, o kaya naman ay subukan ang sikat na golden milk. Ito ang pinakasimple at masarap na paraan para bigyan ang inyong katawan ng pang-araw-araw na proteksyon laban sa pamamaga. Ang pangalawang dapat nating laging kasama sa ating spice cabinet ay ang luya na malapit na kamag-anak ng luyang dilaw. Ang anghang at kakaibang lasa nito ay nagmumula sa gingerols. Ito ay mga aktibong compound na may matinding anti-inflammatory at antioxidant na benepisyo. Sa loob ng daang taon, ginamit na ang luya sa tradisyonal na medisina para gamutin
ang pagduduwal, sipon, at iba't ibang uri ng sakit. Kinukumpirma ng modernong siyensya na ang gingerols ay kayang pigilan ang pagbuo ng pro-inflammatory na cytokines at enzymes. Masasabing napakabisa ito lalo na sa pananakit ng kasukasuan dahil sa osteoarthritis, pati na rin sa sakit ng kalamnan matapos mag-ehersisyo. Ang pinakamahusay na paraan para ubusin ang luya ay sa sariwang porma nito. Mag-grate ng maliit na piraso sa salad dressing, ihalo sa mainit na tubig na may lemon at pulot para maging nakagiginhawang tsaa o gamitin ito sa pagluluto ng mga pagkaing asyano. Ang luya ay hindi lang panlaban sa pamamaga, kundi nagpapabuti rin ito ng ating panunaw na isa ring mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Paano ba yan dessert? Ibig bang sabihin, sa anti-inflammatory diet, kailangan mo nang kalimutan ng matatamis? Aba, hindi. Kailangan lang talagang pumili ng matalino. At dito papasok ang mga berries or maliliit na bunga. Ang blueberries, strawberries, raspberries, at blackberries. Ang maliliit na kayamanang ito ng kalikasan ay punong-puno ng antioxidants, lalo na ang anthocyanins. Ito ang mga pigment na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay pula, asul at lila. Ang anthocyanins ay hindi lang basta lumalaban sa free radicals. May direkta rin itong kakayahang panlaban sa pamamaga o anti-inflammatory effect. Binabawasan nito ang paggawa ng mga nagpapa-inflame na molecule sa ating katawan. Bukod pa riyan, di tulad ng ibang prutas, ang berries ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Isang maliit na dakot ng sariwa or frozen na berries na halos buo pa rin ang kanilang sustansya ay perpektong pangtapos sa inyong pagkain o isang masustansyang merienda. Maaari mo itong ihalo sa oatmeal, yogurt o kainin lang ng ganoon. Ito ang matamis na pabor sa iyo at hindi laban sa iyo. Ngayon, dumako naman tayo sa pinaka-kontrobersyal na paksa, ang mga karbohidrata or carbs. Maraming diet ang nagsasabing lubusan itong iwasan pero hindi ito tama. Ang mahalaga ay hindi ang dami, kundi ang kalidad. Ang mga refined na karbohidrata, iyan talaga ang mga kalaban. Ngunit ang mga whole grains, sila ang ating kaibigan. Kabilang dyan ang quinoa, brown, at wild rice, oats, lalo na yung matagal lutuin, at buckwheat. Ano ang pinagkaiba nila? Hindi sila sumailalim sa matinding proseso, kaya napanatili nila ang kanilang balat or bran na sagana sa fiber, B vitamins at minerals. Ang fiber na ito ang nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal sa dugo. Dahil dito, dahan-dahan ang pagtaas ng inyong enerhiya at iniiwasan ang biglang pagtalo ng insulin. Kapag stable ang asukal, stable din ang ating kalusugan dahil bababa ang inflammation or pamamaga sa katawan. Bukod pa riyan, ang whole grains ay may antioxidants na minsan ay hindi mo makikita sa prutas at gulay. Isang maliit na bahagi lang na kasinlaki ng iyong kamao, iyon ang tamang dami ng whole grains sa iyong plato. Bibigyan ka nila ng enerhiya, mas magiging busog ka, at makakatulong silang kontrolin ang mga proseso ng pamamaga sa iyong katawan. Ang sikreto sa malusog na katawan ay nagsisimula mismo sa ating bituka. Hindi ito bago, pero lalo itong pinag-aaralan ngayon at may matibay na basehan. Ang kalagayan ng ating microbiome ay may direktang kaugnayan sa ating sistema ng depensa, immune system, at kung gaano kataas ang level ng pamamaga, systemic inflammation, sa loob ng ating katawan. Ang isa sa pinakamahusay na paraan para suportahan ang hukbo ng mabubuting bakterya ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga fermented or na produkto, ang sauerkraut.
o pina-ferment na repolyo, kimchi, kefir, natural na yogurt, at kombucha. Lahat ng ito ay mayaman sa alive probiotics. Ang mga microorganismong ito ay tumutulong palakasin ang mga dingding ng bituka. Pinipigilan nito ang tinatawag na leaky gut syndrome o sindroma ng butas na bituka. Sa kondisyong ito, ang mga hindi natunaw na pagkain at toxins ay nakakapasok sa ating daluyan ng dugo na nagdudulot ng immune response or depensa. Naglalabas din ang mga probiotics ng short-chain fatty acids tulad ng butyrate na may matinding lokal na anti-inflammatory effect diretso sa bituka. Sapat na ang 1 o 2 kutsara ng sauerkraut o kimchi bilang side dish sa iyong pangunahing pagkain at makukuha mo na ang benepisyo na kailangan mo sa isang araw. Siguraduhin lang na pumili ng mga produktong dumaan sa natural na proseso ng pag-ferment at walang halong suka o asukal. Ano bang dapat nating inumin? Kalimutan na ang mga matatamis na soft drink at juice na dekahon. Bakit? Dahil ang mga ito ay purong likidong asukal na mabilis magpaliyab sa pamamaga ng ating katawan. Ang matalino nating pagpili ay green tea or berdeng tsaa. Hindi lang ito pinahahalagahan sa kultura ng Asya dahil sa sarap, kundi dahil sa taglay nitong nakapagpapagaling na benepisyo. Ang pangunahing sangkap ng green tea ay ang Epigallocatechin gallati o mas kilala bilang EGCG. Ito ang pinakamalakas na antioxidant na kabilang sa grupo ng catechins. Pinoprotektahan nito ang ating mga selula laban sa pinsala at ito ang pinakaimportante, may malinaw itong epektong panlaban sa pamamaga. Kaya ng EGCG, napigilan ng produksyon ng mga pro-inflammatory cytokines at nitric oxide. Ang regular na pag-inom ng green tea ay nakakabawas sa panganib ng maraming chronic diseases o pangmatagalang sakit. Kaya, magtimpla tayo ng dekalidad na dahon ng tsaa, hindi lang iyong pulbos sa tea bags, at uminom ng 1 o 2 tasa araw-araw. Isa itong simple at nakaka-relax na ritual na magdudulot ng napakalaking benepisyo sa iyong kalusugan. Sige, ilagay na natin ang 1 tasang mabangong green tea sa tabi ng ating inihanda ng pagkain. Sige, ano na ang ipapang-dressing natin sa masasarap na pagkain na yan? Dapat, iwasan na natin ang mayonnaise at mga ready-made sauce na gawa sa mumurahing vegetable oil. Blacklist agad yan. Punong-puno kasi ang mga yan ng asukal, preservatives at omega-6 fatty acids na nagpapalala ng inflammation sa katawan. Ang pipiliin natin, walang iba kundi ang first cold-pressed olive oil, ang sikat na extra virgin. Hindi lang ito basta taba or mantika. Isa itong tunay na eliksir para sa kalusugan. Ang benepisyo nito ay hindi lang dahil sa monounsaturated fats, kundi dahil din sa kakaibang compound na tinatawag na oleocanthal. Nakakagulat, pero ang substance na ito ay may kaparehong anti-inflammatory effect tulad ng ibuprofen, pero wala itong side effects sa tiyan. Ang oleocanthal din ang dahilan ng bahagyang kirot o hapdi sa lalamunan na mararamdaman mo kapag talagang sariwa at dekalidad ang iyong olive oil. Kaya huwag kang magtipid sa pagbili ng olive oil. Gamitin ito sa pagdressing ng salads at ibudbod o idrizzle ito sa mga luto ng gulay at isda. Tandaan, iwasang lutuin ito sa sobrang taas na temperatura dahil masisira ang mga polyphenols, ang mga mahahalagang sangkap nito. Ang 1 hanggang 2 kutsara nito, bawat serving ay perpektong dami. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa mga dapat idagdag sa ating plato. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang dapat nating alisin dito. At ang ating pangunahing kaaway ay ang mga asukal na idinagdag. Hindi ko tinutukoy ang natural na asukal na makikita sa prutas, kundi ang puting asukal, mga syrup,
at lahat ng iba pang anyo nito na walang humpay na idinadagdag ng mga manufacturer sa mga sarsa, inumin, tinapay, yogurt at maging sa mga processed meat. Pagpasok sa katawan, ang asukal ay nagdudulot ng biglaang pagtalon ng insulin. Ang palaging mataas na antas ng insulin at glucose sa dugo ay humahantong sa pagbuo ng tinatawag na Advanced Glycation End Products or AGEs. Ang nakakapinsalang mga molekulang ito ay sumisira sa mga protina, kasama na ang collagen, at nagdudulot ng matinding pamamaga. Literal na, ang asukal ay panggatong para sa inflammation. Simulan mong basahin ang mga etiketa at tiyak na magugulat ka kung saan-saan pala ito nakatago. Ang pagbabawas sa pagkonsumo ng asukal ay marahil ang pinakamahalaga at pinakaepektibong hakbang na maaari mong gawin upang labanan ang chronic inflammation o matagalang pamamaga. Isipin mo na lang na parang winalis at inalis natin sa ating plato ang lahat ng lalagyan ng asukal at lahat ng sachet ng refined sugar. Ang susunod na dapat nating iwasan o hindi talaga dapat mapunta sa ating plato ay ang trans fat ma. Ito ay mga artipisyal na taba o di kaya ay mga taba na gawa ng tao na nalilikha sa proseso ng hydrogenation ng mga vegetable oil. Paborito itong gamitin sa industriya ng pagkain dahil napakamura nito at napakahusay magpahaba ng shelf life o tagal ng buhay ng produkto. Mahahanap mo ang mga ito sa margarine, spreads, mga pastry, fast food, mga ready-to-cook na pagkain, at halos lahat ng pagkaing pinirito o niluto o tas deep fryer. Para sa ating katawan, ang trans fat ay maituturing na lubos na lason. Hindi lang ito nagpapataas ng bad cholesterol at nagpapababa ng good cholesterol, kundi nagdudulot din ito ng malawakang pamamaga, systemic inflammation. Sinisira nito ang lining ng ating mga ugat at sinasabotahe ang tamang paggana ng ating mga selula. Kahit maliit lang ang makuha natin nito, malaki na ang pinsalang idudulot nito. Sa maraming bansa, mahigpit na itong ipinagbabawal o kaya naman ay nilimitahan na ang paggamit. Ang pinakamahusay na paraan para iwasan ito ay ang magluto sa bahay gamit ang mga natural na sangkap at suriin ng maigi ang label. Hanapin ang mga salitang hydrogenated or partially hydrogenated fat. Walang awa nating tanggalin sa ating lamesa ang lahat ng pagkain na mayroon nito. At ang huling kalaban na ating tatanggalin ay ang mga refined carbohydrates. Ito ang puting tinapay, mga bun, pasta na gawa sa processed flour, puting kanin, at lahat ng uri ng pastries at matatamis. Sa proseso ng paggawa, inalis na sa kanila ang pinakamahalaga, ang fiber at mga sustansya. Ang natira na lang ay purong starch or harina na kung titingnan sa loob ng ating katawan, halos pareho ang epekto nito sa ordinaryong asukal. Nagdudulot ito ng mabilis na pagtaas ng blood glucose at insulin na siyang nagpapalala ng inflammation cascade. Sa madaling salita, para sa iyong katawan, halos walang pinagkaiba ang isang hiwa ng puting tinapay at isang kutsarang asukal. Higit pa rito, marami sa mga pagkain na ito ang may gluten. Para sa mga taong sensitibo, ang gluten ay isa pang nagpapalitaw ng pamamaga or inflammation. Palitan ang puting tinapay ng whole grain o whole wheat na tinapay. Ang white pasta naman, palitan ng pasta na gawa sa hard wheat o kaya'y legumes. At imbes na matatamis na desserts, pumili ng sariwang prutas at berries. Ang simpleng pagbabagong ito ay isang malaking kontribusyon sa iyong kalusugan at makakatulong upang mapatay ang panloob na apoy. Balik tayo sa mga magagandang bagay na pwedeng idagdag sa ating diet. May gusto akong ikwento tungkol sa mga pagkain na madalas
hindi napapansin, pero sila pala ang mga tunay na bayani sa paglaban sa pamamaga o anti-inflammatory front. Ito ay ang mga kabuti, mushrooms, hindi lang simpleng button mushroom, kahit na may benepisyo rin iyan, kundi yung mga uri tulad ng shiitake, maitake, at reishi. Sa tradisyonal na gamutan sa Asia, libu-libong taon na itong ginagamit para palakasin ang ating immune system o resistensya. Ang sikreto nila ay ang natatanging polysaccharides, gaya ng beta-glucans. Ang mga compound na ito hindi lang basta lumalaban sa pamamaga, kundi nagiging parang immunomodulators sila. Ibig sabihin, tinuturuan nila ang immune system natin na maging mas balanse. Mas nagiging aktibo ito sa paglaban sa tunay na banta tulad ng virus at bakterya, at mas nababawasan naman ang pag-react sa mga maling target. Ito ang ugat ng maraming sakit na autoimmune at mga sakit na may pamamaga. Ihalo mo ang iginisang shiitake sa mga salads, sabaw, o kaya sa side dishes. Pwede ring gumamit ng extracts ng medicinal mushrooms bilang supplements. Pero tandaan, ang whole product o buong kabuti ay laging may mas malawak na benepisyo. Ang kabuti ay nagbibigay ng malalim at masarap na umami flavor sa pagkain. Kaya hindi lang ito nakakabuti sa kalusugan, nagpapasarap pa ng luto mo. May dalawa pa tayong sangkap na simple lang tingnan pero napakalakas ng bisa. At syempre, dapat laging mayroon nito sa kusina, ang sibuyas at bawang. Pareho silang kabilang sa pamilya ng allium at sagana sa sulfur compounds o mga kompuesto ng asupre. Ito ang dahilan kung bakit mayroon silang matindi at kakaibang amoy. Sa bawang, ito ang alisin na nabubuo kapag dinikdik o tinadtad ito. Sa sibuyas naman, ito ang quercetin. Ang quercetin ay isang flavonoid na may malakas na antioxidant at antihistamine na katangian. Nakakatulong ito upang patatagin ang mga selula na naglalabas ng histamine, kaya't nababawasan ang allergic at inflammatory na reaksyon ng katawan. Kilala naman ang alisin mula sa bawang dahil sa kakayahan nitong maging antibacterial at antiviral. Ngunit may kakayahan din itong harangan ang aktibidad ng ilang inflammatory enzymes. Para makuha ang pinakamataas na benepisyo, kailangan mong durugin o tadtarin ng bawang at hayaan itong huminga o umupo muna ng 10 hanggang 15 minuto bago ito lutuin. Ang sibuyas at bawang ang pinakabasihan ng halos lahat ng lutuin sa buong mundo, at may magandang dahilan kung bakit. Gamitin mo ito ng sagana bilang base ng mga sabaw, sarsa o nilaga. Ito ang pinakasimple at pinakamadaling paraan para mas palakasin ang anti-inflammatory na kakayahan ng iyong kinakain. Sa sobrang pagkaabala natin sa pagkain, muntikan na nating makalimutan ang pinakamahalagang bahagi ng anumang masustansyang dieta, ang tubig. Simpleng tubig, pero malinis. Ang dehydration, kahit banayad lang, ay nagdudulot ng stress sa ating katawan at pwedeng magpataas sa antas ng inflammatory markers o mga tagapagpahiwatig ng pamamaga. Ang tubig ay kailangan para sa lahat ng proseso ng metabolismo, sa pagtanggal ng toxins sa pamamagitan ng ating bato o kidneys, at sa pagpapanatili ng malusog na kasukasuan o joints. Tinutulungan din nito ang fiber na gawin ang trabaho nito sa bituka na pumipigil sa pagtitibi or constipation at sumusuporta sa isang malusog na microbiome. Gaano ba karami ang dapat inumin? Kalimutan na ang pangkalahatang tuntunin na 8 baso. Ang pangangailangan ay individual at nakadepende sa iyong timbang, antas ng aktibidad at klima. Ang pinakamahusay na gabay ay ang kulay ng iyong ihi. Dapat itong maging matingkad na dilaw o parang kulay dayami.
Panatilihing may hawak na bote ng tubig at uminom ng paunti-unti sa buong araw. Huwag hintayin ang pakiramdam ng pagkauhaw dahil ang pagkauhaw ay hudyat na ng dehydration. Para sa lasa, maaari kang magdagdag ng hiwa ng lemon, pipino, o dahon ng mint sa iyong tubig. Kaya naman, sa tabi ng ating ideal plate, siguraduhin ding may nakalagay na malaking baso ng malinis na tubig. At ang huli, ang ika-20, ngunit marahil ang pinakakrusyal na bahagi ng ating anti-inflammatory strategy ay ang prinsipyo ng pagiging balance at iba-iba, moderation and variety. Hindi natin kailangang maging sobrang strikto, gawing kalaban o kaya ay sambahin ang pagkain. Ang layunin ay hindi ang magkaroon ng perpektong sterile na diet, kundi ang bumuo ng isang pangmatagalan at malusog na pattern ng pagkain na kaya mong panindigan habang buhay. Tandaan, ang isang slice ng cake sa kaarawan ay hindi magsasayang ng linggo-linggong tama mong pagkain. Ang importante ay ang pangkalahatang takbo ng iyong diet. Hindi dapat pareho ang laman ng plato mo araw-araw. Magpalit-palit ka ng pinagkukunan ng protina. Subukan mo ang iba't ibang gulay at makipag-eksperimento sa mga pampalasa. Kung mas diverse o iba-iba ang iyong diet, mas maraming phytonutrients, vitamina at mineral ang nakukuha ng iyong katawan. Huwag kang ma-focus sa paghahanap ng iisang superfood na makakalutas sa lahat ng problema. Ang tunay na lakas ay nasang sinerhiya, kung paano nagtutulungan, nagpapalakas at nag-uugnayan ang lahat ng nutrients na ito. Ang iyong misyon ay makabuo ng isang anti-inflammatory pattern ng pagkain. At ngayon, sa pagtingin natin sa ipinakita nating plato, makikita natin kung paano ito gumagana sa aktwal. Kaya, silipin natin ang resulta. Narito na ang ating ideal na pinggan para labanan ang pamamaga. Kalahati nito ay puno ng sariwang gulay at mga dahon. Ang isang kapat ay para sa di-kalidad na protina. Ito man ay matatabang isda o mga legumbre. At ang huling bahagi, ang isang kapat ay nakalaan para sa buong butil o whole grains. Lahat ng ito ay sinasamahan pa ng malulusog na taba mula sa abokado, mani at olive oil at binibigyan ng sipa ng makapangyarihang pampalasa tulad ng turmeric at luya. Pero alam nyo ba ang pinakamalaking sikreto? Yung mismong wait what? Ang pinakamabisang panlaban sa pamamaga ay hindi nakasalalay sa isang produkto lamang. Hindi ito goji berries, chia seeds, o maging ang turmeric na mag-isa. Ang pinakamahusay na gamot ay ang synergy. Ito ay kung paano nagtutulungan ang lahat ng sangkap na ito sa isang plato na lalong nagpapalakas sa bisa ng isa't isa. Hindi lang kayo basta kumakain ng iba't ibang pagkain, kundi lumilikha kayo ng isang buong sistemang biochemical na nagtatrabaho para sa inyong kalusugan. Hindi ito pansamantalang dieta, kundi isang pamumuhay. Maraming salamat sa inyong pagtutok at sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Umaasa ako na hindi lang ito naging kawili-wili, kundi talagang makakatulong sa inyo. Kung nakatulong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa mga susunod naming videos. At ngayon, may isang katanungan ako sa inyo. Alin sa mga sangkap ng anti-inflammatory pinggan ang plano nyong idagdag sa inyong pagkain simula ngayong araw? Isulat ang inyong sagot sa mga comments sa ibaba. At excited akong basahin yan.